Dahil nalalagay sa gitna ng panganib ay umalis ang kaluluwa ni Brook sa kanyang katawan. Nagtataka ang dalawang kasama kaya ikinwento ni Brook noong magkakahiwalay sila ng 2 taon ay muntik nang nalugi ang concert niya. Kaya nagdasal siya sa Diyos ng musika at dahil dito ay aksidente siyang nagkaroon ng kakayahan na mapalabas ang kaluluwa sa katawan kaya ginagamit niya rin ito pang menyok. Samantala ayaw pa rin payagan ni Jinbei na magtungo si Luffy sa palasyo kaya sinuntok nito ang ating bida at tumalsik sa malayo. Kaya gumamit ng geared second si Luffy at sinipa ang fishman ngunit hindi niya nasaktan si Jinbei. At sa muli nilang pagsugod sa isa't isa ay humarang sa gitna si Robin kaya nagpunta sa kanya si Sanji ngunit naglaho ito kaya siya ang tinamaan ng suntok ng dalawa at umikot-ikot. Saka lumabas ang tunay na Robin. Samantala kinakalaban ng 2 prinsipe ang mga tauhan ni Horde. Si Fukaboshi naman na panganay nila ay kakalabanin ng isang officer ni Horde. Pinalo siya nito ng malaking maso ngunit walang talab kaya natalo ang kalaban. Kaya tagumpay nilang nabihag ang mga masamang New Fishman Pirates. Saka nagplano na silang iligtas ang kanilang ama. Samantala nais ng isagawa ni Horde ang execution ng hari. Giit ng hari na hindi nila makukuha ang suporta ng mamamayan nang maramdaman ni Horde na sumakit ang sugat na nagmula kay Zoro. Kaya kumain pa siya ng mas maraming energy steroid at muling naging addict. Samantala inutos ni Zoro na dalhin ni Brook ang kanyang espada para makatakas sila. Si Papago naman ay hindi alam ang nangyayari sa labas dahil nahiwalay siya sa grupo. Nang marinig niya ang nakakatakot na boses ni Brook kaya kinabahan siya. Ngunit nang magpakita na sa kanya ang kaluluwa nito ay takot na takot ang starfish pero hinabol siya ni Brook dahil kailangan nila ng tulong niya. Ayaw pa rin ni Jinbei na makipaglaban sila Luffy sa mga fishman dahil masisira na naman ang reputasyon ng mga tao sa lugar. Ngunit giit ni Sanji na kailangan nilang kumilos para pigilan si Horde. Nalaman din nito na kaya nagulpi si Hachi nila Horde ay dahil mabait siya sa mga tao. Dagdag pa ni Sanji na nais lang daw tulungan ni Luffy si Jinbei dahil tumulong din ng fishman sa digmaan sa Marineford. Ngunit ang pinakarason daw para lumaban ay dahil nandoon ang mga kinababaliwan niyang mga dalaga. Subalit sa kabila nito ay ayaw pa rin pumayag ni Jinbei dahil masasayang daw ang pinaghirapan ng mahal na reyna. Sinabi ni Luffy na gugulpihin niya na lang si Jinbei para pumayag ito kaya mukhang magkakaroon ng round 2. Samantala naglalakbay na sila Horde kung saan nila isasagawa ang public execution ng hari. Sa Candy Factory naman ay pinagkakagat ni Daruma ang isang gusali kaya gumuho ito. Tapos nagalit ito nang bigyan siya ng cake at kape dahil isa daw siyang astig. Sinabi niya rin sa mga tauhan na magtungo na sila kung saan papatayin ang hari. Kaya nauna na siya at dumaan sa ilalim ng lupa gamit ang malakas na mga panga nito. Samantala ang mga prinsipe ay patungo na rin sa pagdadalhan nila Horde sa hari. Naisip naman ng mamamayan na gawing hostage ang mga nahuling tauhan ni Horde. Sagot ni Dosen na hindi ito uubra sa leader nila dahil malupit ito. Subalit kinuha ng kasama ang energy steroid at ipinasa sa bunganga ni Dosen kaya lumakas ito at namula ang mga mata. Kaya naman nakatakas ito mula sa kadena. At napatalsik din niya ang lahat ng mga bantay sa ere. Sunod ay winasak nito ang isang gusali gamit ang lakas. At nagpatuloy siya sa pagwawala upang ipakita na dapat katakutan ang New Fishman Pirates. Samantala si Hyuzo naman ay pa-chill-chill lang habang naghihintay sa pinuno nila. Subalit nakakatakot pala ito kapag lasing dahil nawawala sa sarili kaya inatake nito ang sariling mga tauhan niya. At maging ang gusali ay hindi nakaligtas sa baliw na octopus swordsman. Sinusubukan ng mga retired Neptune Army na patayin si Zeo. Ngunit lahat sila ay tinatalo lang nito dahil hindi nila ito makita. Kaya kinakabahan ng 3 natira kung saan aatake si Zeo. Ang mga tauhan naman nito ay tinapak-tapakan ng isang ipis. Subalit nalaman nilang nandoon pala ang pinuno nila. Pero pinanatili pa rin nito ang pagiging astig kahit kinakabahan na ang mga tauhan. Samantala nararamdaman pa rin ni Horde ang pinsala na ginawa ni Zoro, ngunit ayaw na siyang bigyan ng energy steroid dahil ikakasawi niya na ito. Ngunit mapilit si Horde kaya muling kumain ng marami nito. Samantala ang Minister of the Right ay nahihirapan sa kalaban nilang si Bear Monster. Ngunit pati ang mga tauhan ni Horde ay inatake din ito. Kaya sinubukan nilang gumamit ng apoy para matakot ang Bear Monster pero si Ikaros ang naaapektuhan nito dahil takot siya sa apoy. Dahil dito ay inatake niya ang sariling tauhan at hinigop ang mga fluid sa loob ng katawan nito. Pagkatapos nito ay walang tigil niya pa ring inatake ang walang laban na tauhan. Kalaunan ay nakita nila Mr. Seahorse sila Horde na dala ang hari. Kaya sa ibaba ay nagmamakaawa ang mga naniniwala kay Neptune. Samantala nag-aalala ang mga tauhan ni Horde dahil panay ang kain nito ng energy steroid dahil sumasakit daw ang pinsala sa kanya ni Zoro. Dahil dito ay malapit ng ma-overdose ang pinuno at naging kakaiba ang panlabas nitong anyo na kinatakutan ng mga sea monsters na alaga nila. Nang makita nito sila Mr. Seahorse ay pinatikim ni Horde ang kanyang bagong lakas na nagawa ring mawasak ang mga gusali sa lugar.
Samantala si Vanderdecken ay umiiyak dahil sa sinabi ni Shirahoshi na hindi siya nito type. At sa sobrang broken ay ginawa niyang panot ang sarili. Pagdating nila Hordy sa plaza ay nakaabang na ang Neptune's army sa kanila. Nagpaputok ang mga sundalo ngunit inatake lang sila ng Sea Bear Monster hanggang sa mahulog ang mga ito sa bangin. Tapos nagpakita na rin ang iba pang mga alagang sea monster ni Hordy. Saka dumating ang lahat ng mga officer ng New Fishman Pirates upang suportahan ang pinuno. Pagsilip ng mamamayan ay nakita nila ang nabihag na hari at ang mga natalo na Neptune's army. Samantala magpupunta na sila Shirahoshi at Jinbei para iligtas ang mahal na hari. Bumangon ang isang natalong sundalo na may dalang pampasabog. Subalit nakita siya ni Hordy kaya sa isang iglap ay tinapos nito ang buhay ng sundalo na sa sobrang lakas ng atake ay nasira ang lahat ng madaanan nito. Kung saan umabot pa sa bahay ng mga sirena. Makikita na napakalakas na ni Hordy dahil sa isang atake ay napakadaming napinsala. Dumating na rin sa wakas ang mga prinsipe para iligtas ang kanilang kaharian. Nagbabala ang hari na gumagamit ang mga ito ng energy steroid pero handa pa rin na lumaban ang mga prinsipe kaya lumapit ang mga sea monster. Subalit kahit malalaki ay nakakagulat na kawawa naman pala ang mga sea monster nila Hordy sa mga prinsipe kaya natuwa ang mga supporters nila. Ngunit gumamit na ng energy steroid ang lahat ng mga tauhan ni Hordy. Kaya naman naging mga adik ang mga ito. At pagsugod ng mga adik ay kaagad nilang natalo ang tatlong prinsipe gamit ang mga hiram nilang lakas sa energy steroid. Nagmamadali na sila Jinbei upang mailigtas ang mahal na hari. Tapos nakita nila si Neptune ngunit isa lang pala itong decoy kaya nahuli sila ng malaking net. Saka nagbanta ang mga ito na papatayin ng prinsesa kung lalaban si Jinbei. Dahil sa nangyari ay naging bihag na rin ang tatlong prinsipe kasama ng hari. Tuwang-tuwa ang mga tauhan ni Hordy na sinasabing sunugin ang mga bihag. Ngunit hinahanap ng pinuno si Vander dahil kailangan nila ito para mahanap ang prinsesa dahil nais itong patayin ni Hordy dahil sa kapangyarihan nito. Nang mula sa itaas ay dumating ang mga tauhan nito dala sila Shirahoshi at Jinbei kaya natuwa si Hordy dahil wala nang sagabal sa kanilang plano. Naalala din ng pinuno ang Straw Hat ngunit nakahanda daw sila sa pagsalakay ng kahit na sino. Saka dumating ang napakarami pa niyang mga tauhan na nasa 70,000 ang bilang kasama ang mga bihag ng mga tao. Kaya ang total ng mga tauhan ni Hordy ay nasa 100,000 fishman na lahat ay galit sa mga tao kaya naghiyawan ang mga ito. Plano din pala ni Hordy na manguha ng mga tao para gawing mga alipin tulad ng ginawa sa kanila ng mga Celestial Dragon. At ang mga fishman na pabor sa hari ay pinapalayas na ni Hordy kung ayaw nilang mamatay. Ngunit sinabi ni Madam Charlie ang nakita sa kanyang vision na hindi si Hordy ang maghahasik ng lagim sa Fishman Island kundi si Straw Hat Luffy. Dahil sa sinabi ay kaagad na inatake ni Hordy ang malaking sirena. At sinabi sa mga tauhan na siya ang pinakamalakas. Saka inamin din nito na siya talaga ang pumatay sa mahal na reyna upang hindi matuloy ang plano nitong pag-isahin sila sa mga tao. Galit na galit si Neptune nang malaman ito. Ngunit inatake siya ni Hordy. Ngunit sa kabila ng nangyaring revelasyon ay sinabi ni Shirahoshi na alam niyang si Hordy talaga ang pumatay sa kanyang ina. Samantala, si Vander naman ay hinawakan ng kanilang malaking base dahil binasted siya ni Shirahoshi upang magpunta ito sa prinsesa at madaganan ito. Subalit dahil sa laki nito ay siguradong guguho ang buong Fishman Island. Giit ng prinsesa na si Megalo daw ang nagsabi sa kanya. Dahil nakita pala ni Megalo ang ginawa ni Hordy sa mahal na reyna. Ngunit itinago daw ito ng prinsesa dahil sa pangako sa ina na wag silang magtatanim ng sama ng loob sa kahit na kanino. Natawa si Hordy dahil nakatulong pa daw sa kanya ang katangahan nila Megalo at Shirahoshi. Saka inatake pa ni Hordy ang hari at mga prinsipe. At hindi niya tinigilan ng mga walang laban na bihag hanggang sa bumagsak sa lupa ang mahal na hari at mga prinsipe. Tapos nang hingi na rin ng espada ang pinuno para tapusin ang royal family. Dahil sa mga nangyayari ay wala nang nagawa ang mga fishman kundi ang tawagin si Straw Hat Luffy. Subalit tatapusin na ng pinuno si Neptune. At pag-atake ni Hordy ay natigilan siya nang marinig na may kakaiba sa tiyan ni Megalo. Hanggang sa lumabas sa bunganga nito ang ating bida na kaagad na sinipa sa tiyan ang pinuno na sa sobrang lakas ay tumago sa mga bato na nasa likod. Pagkatapos ay lumabas na rin si Nami sa pagtatago gamit ang kanyang Mirage Technique. Saka pinakita ang liham kay Jinbei na nagmula sa Celestial Dragon na kinuha niya sa bata ni Hordy pati na rin ang susi. Kaya nakawala na rin ng mga prinsipe pati ang prinsesa dahil ginamit ni Robin ang susi sa kanila. At sa itaas ay nakita nila ang barko ng Straw Hat kasama si Frankie, na gumamit ng cannon mula sa bunganga ng Sunny. Kaya nagkaroon ng pagsabog sa lugar at nagkagulo. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Ho na kunin ng mga prinsipe at ang hari. Saka lumapag ang barko ng Straw Hat. Tapos sa loob ay nakita nila ang lahat ng mga kasapi ng Straw Hat Pirates. Sa flashback ay plano pala talaga nila Jinbei na magpabihag para makapasok sa plaza at mailigtas ang mahal na hari sa tulong nila Luffy. At doon ay dumating na rin sila Papago kasama sila Zoro at Usopp. Sa kasalukuyan ay natutuwa ang mga fishmen dahil may lalaban na sa New Fishman Pirates. Ngunit si Brook ay inuuna pa ang pangmamanyak kaya nasapok ni Nami.
Samantala proud naman si Papago dahil siya daw ang nagligtas sa tatlo. Kaya ikinwento ni Brook ang tunay na nangyari nung hinahabol niya si Papago para humingi ng tulong. Malapit nang malunod ang tatlo nang makabalik si Papago dala ang espada ni Zoro kaya nakaligtas sila mula sa kulungan. Ngunit napasobra ang mga pinaghihiwa ni Zoro kaya gumuho ang gusali. Pero nakaligtas pa rin ang mga kasama sa tulong ng Starfish. Samantala nagtataka si Chopper kung bakit hindi nag-aalala ang mga tauhan ni Horde kahit binugbog ito ni Luffy. Binigay ni Nami ang dokumento kay Shirahoshi na pinaghirapan ng kanyang ina mula sa Celestial Dragon. Nang makita nila na muling bumangon ang pinuno ng mga adik na kalaban, at nagkaroon ng pagyanig dahil galit na ito, kaya natuwa ang mga tauhan niya. Ngunit nakahanda ang bawat kasapi ng Straw Hat sa pagsugod ng mga bata ni Horde. Giit nila Sanji at Zoro tig 10,000 daw sila dahil 100,000 ang mga tauhan ni Horde. Subalit ang kanilang captain ay walang pake sa dami ng mga ito, at sa isang iglap ay nagawa niyang mapatulog ang 50,000 na mga tauhan ni Horde gamit ang Conqueror's Haki kaya kinabahan ang pinuno. Saka sinabi ng bida na papaluhan niya na sa puwet ang pinuno ng mga adik. Ngunit sa utos ni Horde ay nagsimulang sumugod ang mga natirang tauhan. Kaya gumamit ng Gear 3 ang bida at sinuntok ang napakarami sa mga ito. Galit na daw si Sanji dahil nakita niyang tumulo ang luha sa mata ng prinsesa patungo sa siopaw. Ngunit pagkatapos ng laban ay nais niya daw makadate si Shirahoshi. Nagsimula sa pag-atake ang Cook patungo sa mga kalaban. Hindi rin nagpatalo si Zoro kaya sa isang atake ay maraming kalaban ang natalo nito. Si Robin naman ay binali ang leeg ng mga kalaban sa harapan. Si Brook ay sumayaw-sayaw muna ngunit sa isang iglap ay nahiwa ang napakaraming kalaban. Pinagkaisahan ng mga ito si Chopper sa pag-aakalang mahina ngunit kinungfu sila nito na parang si Bruce Lee. Si Usopp ay umatake gamit ang mga bala na naglalabas ng carnivorous plant. Si Nami ay ginamit ang kanyang kidlat para mailigtas si Usopp. At si Frankie ay pinrotektahan ng kanilang barko. Saka nais na daw ng Cyborg na gamitin ang 2 bagong sandata ng Sunny. Ngunit pinuntirya na ni Horde ang prinsesa subalit naglaho ang atake nito dahil nakakagamit din pala si Jinbei ng ganitong atake. At ang mga espada ng mga kalaban ay naputol dahil sa kagagawa ni Zoro. Subalit hinahamon pa ni Zeo ang swordsman dahil may hawak na mga iron shield ang mga bata niya. Sumugod ang mga ito kaya ginamit ng bida ang natutunang teknik sa loob ng 2 taon na pagsasanay kaya nahiwa ang mga iron shield at nanatili ang mga pangit sa ere. Ngunit ang iba pang grupo ay nagtungo na naman sa prinsesa. Tapos sila Horizon ba naman kasama ng mga bata nito ay nais patayin si Sanji. Kaya sumugod ang mga ito at pinis sa tangkok. Ngunit nakatakas pala ito dahil nagagawa niya ng makatakbo sa hangin. At nagtungo siya sa mga sumusugod kay Shirahoshi. Umikot siya at nag-apoy ang kanyang paa, saka pinagpuputok niya ang mga bubble ng mga ito kaya nahulog sila. Samantala si Luffy ay sumugod na naman sa mga ito. Sa isang suntok ay talsik ang maraming kalaban. Maging si Jinbei ay pinamalas ang kanyang lakas. At si Sanji ay nagpatuloy sa pag-atake kaya nagpasikat muli si Zoro. Kaya nagpadamihan ng dalawa ng matatalo na mga kalaban at napatalsik ang isa sa harap ng pinuno. Nagalit si Horde kaya itinapon ang sariling tauhan saka inutusan ng iba pa na patayin ang prinsesa. Pinakita ni Frankie ang nadagdag na features ng Sunny dahil meron na silang number 4 and 5 mode. At nang buksan ay napahanga ang mga kasama. Pinag-utos din ni Dawson na tirahin ng bazooka ang prinsesa. Subalit dumating si Brook at tumugtog ng may halong hipnotismo kaya na-imagine ng mga kalaban na nasa isa silang festival. Kaya ang mga bazooka ay itinira nila sa langit na parang mga fireworks. Ngunit nagtataka ang mga officer ni Horde sa kinikilos ng mga bata nila. Pero hindi alam ng mga ito na nahiwa na pala sila ng Soul King. Nagpatuloy pa rin sila sa pagsugod sa prinsesa ngunit nagpalabas ng napakalaking mga paa si Robin na ginamit nito para apak-apakan ng mga kalaban. Samantala nagsisiksikan ng iba pang kasapi ng Straw Hat sa bagong sandata na ginawa ni Frankie. Naghanda na sila ngunit nag-aagawan sila Nami at Usopp kung sino ang magkokontrol nang medyo lumawak ang loob nito. Naunang lumabas si Frankie sakay ng motor nito at panang-araro ito sa mga kalaban. Ngunit nangangamba sa isang kalaban na wasakin ito kaya umatake ang kanan na sinasakyan nila Nami. Kung saan si Chopper ang commander ng mga ito kaya sa utos niya ay umaatake ang gunner sa grupo ng mga kalaban. Kaya tuwang-tuwa si Luffy sa bagong imbensyon ni Frankie. Nang makita ng mga fishmen kung gaano kalakas ang ating mga bida ay naisip nilang maaaring ngang mailigtas ng mga ito ang buong Fishman Island. Subalit sa utos ni Horde ay lumabas ang Kraken kaya napangiti ang pinuno at mga tauhan nito. Kahit ayaw sumunod ng Kraken ay napipilitan ito dahil sa takot sa pinuno kaya tumalon ito at umatake sa kanila. Ngunit naalala ni Luffy na ito ang alaga niya. Kaya naalala din ng Kraken ang pinagsamahan nila ni Luffy. Ngunit inatake pa rin ito ang ating bida. Subalit kiniliti lang pala dahil pinili pa rin ito si Luffy kaya ang inatake nito ay ang mga tauhan ni Horde. Saka inutos ni Luffy na protektahan nito ang prinsesa. Naiinis na si Daruma kaya kikilos na daw siya. Habang nagpapahinga lang sila Zeo ay inuubos na ni Zoro ang mga tauhan nila.
Maging si Brook ay hindi tumitigil dahil dito ay na-excite si Hyuzo. Ang mga kalaban na kaharap ay nagsitakbo na mula sa tangke nila Chopper. Dumating si Daruma ngunit sa tuwing tututukan ng kanan ay agad na nagtatago. Saka nakaramdam ng pagyanig sila Usopp sa loob. Dahil gumawa pala ng isang sinkhole si Daruma para lumubog ang tangke nila. Ngunit dumating si Franky para tumulong. Pero hindi nito napansin ang ginawang sinkhole ni Daruma. Nasaktan sila Usopp sa nangyari ngunit tinapon pa sila ni Franky palabas. Dahil magta-transform pala ang kanyang dalawang imbensyon. Kung saan ito ay naging isang malaking robot na kamukha niya na tinawag niyang General Franky. Nagulat ang mga kalaban ngunit labis na ikinamangha ito nila Chopper, Usopp at pati na rin ang captain nila. Samantala si Nami ay walang reaksyon. Tumalon ito at nagtungo sa harap ng mga kalaban. Ngunit sumugod pa rin ang mga ito subalit sa isang atake ay talsik silang lahat kaya tuwang-tuwa sila Chopper at Usopp. Nilabas pa nito ang kanyang malaking samurai. Saka pinaikot-ikot ito kaya tumalon-talon ang mga kalaban kung ayaw nilang maputulan ng paa. Subalit naglabas pa ng kanan ng cyborg sa kanyang balikat kaya pinagbabaril ang mga ito. Pagkatapos ay dinaganan nito ang mga kalaban kaya natuwa ang dalawa ngunit naiinis lang si Nami. Inatake siya ng isang fishman ngunit kaagad naman ito na napatalsik ng dalaga kung saan natutunan niya ito sa Weatheraskay Island. Si Usopp ay umatake na rin ng napakaraming bala na naglalaman ng mga carnivorous plants. Ngunit si Daruma ay may binabalak na naman na masama, pero naramdaman niyang may iba rin na naguhukay. Hanggang sa tamaan siya nito at mapalabas mula sa ilalim. At ito ay walang iba kundi si Chopper gamit ang kanyang horn point. Ngunit sinabi ng bida na para siyang isang beetle. Giit ni Chopper na dahil sa training ay nagagawa niya ng magpalit-palit ng anyo gamit lang ang isang rumble ball. Nalaman ng mga officer mula sa isang sugatan na wala pa rin silang natatalo na kasapi ng Straw Hat. Inutos naman ni Hordy sa Kraken na dahil nakalapit na siya sa prinsesa ay patayin niya na ito. Kung hindi ay papatayin daw ni Hordy ang kanyang kapatid na nasa North Pole. Kaya naman napilitan ng Kraken na sundin ang pinuno. Subalit sinabi ni Luffy na naiintindihan niya ang Kraken kaya ililigtas niya rin daw ang kapatid nito dahil sila ay magkaibigan. Naiyak ang Kraken sa kanyang narinig kaya pinakawalan ang prinsesa. At ang bida naman ay matapang na sumugod patungo sa pinuno pero pipigilan siya ng mga officer nito. Subalit pinagtanggol nila Zoro at Sanji ang kanilang captain. Saka nag-gear second ang bida at nag-teleport kaya tinamaan ng kawawang Hordy sa mukha kaya talsik na naman ito. Dahil sa nakita ay nabuhayan ng loob ang mamamayan. Subalit nakaramdam sila ng takot nang makita na babangga sa Fishman Island ang Noah sa kagagawa ni Vanderdecken.